Ang pag-aasawa ni Roman at Vitria ay tila isang engkanto, hanggang sa araw na bumagsak ang farce. Itinapon niya ang isang partido ng diborsyo na may cake at champagne at lahat, na parang pinalaya ang kanyang sarili mula sa kanya ay isang tagumpay. Ang kanyang kapatid na babae ay sumigaw sa mikropono na ipinagdiriwang ang pagpapalaya ng mahusay na timbang, habang ang kanyang kasintahan na si Sonia ay nagpaplano na ng mga renovations sa kanyang bahay. Sa pamamagitan ng isang kilos na theatrical, ibinigay ng Roman ang mga papeles, isaalang-alang ito ang iyong diploma para sa isang bagong buhay, mahal. Ngumiti siya, nag-sign at, sa harap ng 30 saksi, tinatakan ang kanyang sariling pagkakamali. Kinabukasan lamang, nang ang kanyang card ay tinanggihan sa cave, naintindihan niya ang sukat ng kalamidad. Ang isang tawag mula sa Vitria ay sumigaw tulad ng isang pangungusap, tandaan na ang prenuptial na kontrata na itinago mo 5 taon na ang nakalilipas. Ang tanggapan ni Leonid Arkadyevich ay naamoy ng may edad na katad at mamahaling brandy, ang parehong amoy na kilala ni Victoria mula noong siya ay bata pa. Nakaupo sa likuran ng isang magandang mahogany desk, ang ama ay dumaan sa mga dokumento habang ang mga ilaw ng Moscow ay kumikislap sa kabila ng bintana. Umupo ka, Anya, na nagpapahiwatig ng armchair sa harap. Kailangan nating makipag-usap. Ginawa niyang komportable ang kanyang sarili, tumatawid sa kanyang mga binti, ang kanyang ulo ay umiikot pa rin sa pagitan ng mga fittings ng damit, menu at ang pangwakas na paghahanda para sa kasal, na naka-schedule ng 3 linggo mula ngayon. Muli tungkol sa listahan ng panauhin. Tanong niya, inaasahan na ang talakayan. Hindi, sagot ng ama, na dumulas ng isang folder sa buong mesa. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang panauhin. Sa loob, isang prenuptial na kontrata. Tumawa si Vitria sa kawalan ng paniniwala. Talaga? Ako at Roman. Tiyak na para sa kadahilanang iyon, sabi ni Leonid, na kumuha ng isa pang paghigop ni Brandy. Matalino siya. Masyado. Ang mga kalalakihan na tulad niya ay nakakakita ng mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang pag-ibigan. Tatay, nakakatawa ito. Mahal namin ang isa't isa. Maganda ang pag-ibig. Ngunit ang negosyo sa restoran? Iyon ang pera. Maraming pera. Binuksan ng ama ang folder, narito ang lahat ay pinagsunod-sunod. Prenuptial na kontrata at isang kasunduan sa korporasyon para sa iyong restoran. Kung nag-file siya para sa diborsyo, 65% ng negosyo ang otomatikong pupunta sa iyo. Nawala mo na ba ang isip mo? Nag-reaksyon siya, tinitingnan ang kanyang ama na parang siya ay isang fossil mula sa ibang panahon. Dinala ako ni Roman sa kanyang mga bisig at tinawag akong Reyna. Pagkatapos mag-sign, iginiit ni Leonid na maihitsura na halong pagpapasya at pag-aalala. Sinuri na ng mga abogado. Walang mga loopholes. Okay lang, tatay. Pirmahan ko ang iyong mga papel, sagot niya, nagbitiw, upang wakasan lamang ang pag-uusap. Ngunit ang anino ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang ama ay hindi nawala. Noong umaga ng kasal, nagising si Vitria sa booth ng kanyang mga kaibigan sa pasilyo. Habang inaayos nila ang kanyang damit at palumpon, naabot niya ang drawer kung saan pinanatili niya ang folder sa gabi bago. Nawala. Roman. Tumawag siya, umalis ng nagmamadali. Kumuha ka ba ng ilang mga dokumento mula sa aking nightstand? Siya, hindi magagawang sa kanyang tuksedo, inayos ang kanyang kurbatang sa harap ng salamin, ang larawan ng perpektong ikakasal, na may isang praktikal na ngiti at buhok sa lugar. Anong mga dokumento, mahal ko? Ang folder na may kontrata. Tumalikod si Roman, hinawakan ang kanyang mga kamay at ngumiti, kalimutan ang tungkol sa mga formalidad na ito ngayon. Mayroon kaming kawalang hanggang ng maaga sa amin upang pag-uri-uriin ang mga detalye. At tinatakan niya ang kasinungalingan na maihalik sa noo, ngayon pumunta. Naghihintay ang makeup artist. Sa loob ng 4 na oras, ikaw ang magiging asawa ko magpakailanman. Tumango si Vitria, nang hindi napagtanto ang salitang iyon, kawalang, hanggan, ay magiging isang malupit na kabalintunaan. Ang mga unang ilang buwan ng pag-aasawa ay lumipad sa isang kaligayahan at trabaho. Ang restaurant sa Vitria ay bubukas sa 6 na buwan, at ang mga araw ay nagmamadali sa pagitan ng kusina, mga supplier at mga spreadsheet.
Maxim, suriin natin ang taglagas na menu, anya, nagkalat ang mga dahon sa talahanayan ng bodega. Ang kalabasa cream ay nananatili. Gayon din ang sopas, ngunit binago namin ang mga pampalasa. At ang pato na ito na may mga olibo masyadong komplikado para sa aming koponan. Ang chef, isang tao sa kanyang ika-50 na may pagod na hitsura, tumango, kumuha ng mga tala. Ang pakikipagtulungan sa Vitria ay madali, naintindihan niya ang mga sangkap, alam ang bawat detalye ng mga produkto. At ang kuneho, iminungkahing Maxim. Sa rosemary at inihaw na gulay. Perpekto. Huwag lang kalimutan, ang aming kontrata ay kasama ang Petrov Farm, bumili lamang kami mula sa kanila. Pinananatili niya ang mga masusing notebook, mga recipe, kontrata, mga ideya sa dekorasyon, listahan ng alak, at pinanatili ang mga ito sa ilalim ng lock at susi sa kanyang tanggapan. Natawa si Roman sa kanyang i-analog bureaucracy habang siya ay nag-post para sa mga panayam bilang henyo ng gastronomy ng Moscow, ang pangitain na nasakop ang lungsod. Ang mga naka-istilong aksesori sa iyong tagumpay. Huwag magalit, sabi niya sa gabi. Ngunit alam namin kung sino talaga ang naganap. Umiti siya, nilamon ang kanyang pagmamataas, at nagpunta upang suriin ang mga bagong kontrata ng karne. Ang ulan ay matalo sa mga bintana ng penthouse sa Moscow City habang inayos ni Vitria ang mga orchid sa threshold. Sa ibaba, ang lungsod ay nalulunod sa isang kulay, abo na hamog. Handa, inihayag ni Roman na tinutuon ang kanyang Amerikana. Naghihintay ang kotse. Binati sila ng Novodevichy Cemetery ng isang masa na malamig. Nagdala siya ng isang palumpon ng mga puting rosas, palaging puting rosas, at, sa harap ng libingan, ipinapalagay niya ang muling pagsasanay na pose ng anak na nagdadalamhati. Paumanhin hindi ka namin makita ng higit pa. Alam mo kung paano ito ang negosyo, ang restaurant. Ipinamamahagi niya ang mga bulaklak na may katumpakan na katumpakan. Ipinagmamalaki niya kung ano ang itinayo namin. Magkasama. Pinanood siya ni Vitria na parang nakikita niya ito sa unahang pagkakataon, ang kanyang hindi magagawang buhok kahit nasa ulan, ang kanyang kinakalkula na mga kilos, ang peking sakit sa kanyang tinig. Ang aking Diyos, naisip niya, maaari bang maging isa pang proyekto ang ating kasal? Ang pinaka-ambisyoso sa lahat. Halika, sabi ni Roman na kinuha ang kanyang braso. Kung mananatili na tayo, ang driver ay lulubog sa putik. Nang makapasok na siya sa kotse, sumisid siya sa kanyang cellphone, nakangiti sa ilang mensahe. Ibinaling ni Vitria ang kanyang mukha sa bintana, hinayaan ang ulan na lumabo ang view. Sa bahay, itinapon ni Roman ang kanyang basa na Amerikana sa sahig ng pasukan at nawala sa opisina. Mayroon akong kagyat na tawag, itinapon niya ang kanyang balikat. Nag-iisa si Vitria sa malaking silid, naramdaman ang sipon ng marmol sa ilalim ng kanyang mga hubad na paa. Ang bagyo sa loob ng kanyang lumaki, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matahimik, natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon sa sayaw na iyon. Kinaumagahan, nagising siya ng mas maaga kaysa sa dati. Natulog pa rin si Roman, nakaunat sa kanyang tabi ng kama. Nagbihis siya ng katahimikan at umalis. Binati siya ng pakyawan na merkado ng magulong ritmo nito, ang mga porter na nagtutulak ng mga cart ng gulay, ang sariwang amoy ng mga halamang gamot at isda. Si Maria Safnova, ang kanyang matagal na tagapagtustos, ay kumaway mula sa kanyang kahon. Vikwa, anong sorpresa sa lalong madaling panahon? Nagpa siya akong dumating sa personal ngayon, sagot ni Vitria. Kumusta ang mga bagong keso? Nakikibahagi sila sa mga talakayan tungkol sa mga texture, oras ng paggamot, at mga kondisyon ng imbakan. Pinuto ni Maria ang isang hiwa ng isang Tuscan Picarino, 4 na buwan. Subukan mo ito. Ipinikit ni Vitria ang kanyang mga mata nang matikman niya ito. 20 kilo upang magsimula. Umiling-iling si Maria sa paghanga, mayroon kang isang regalo sa pagkain. Ang asawa mo hindi niya maintindihan tulad mo. Masakit ang mga salita. Pagdating niya, pinag-uusapan lamang niya ang tungkol sa mga gastos. Pagdating mo, pinag-uusapan natin ang paglikha ng isang espesyal na bagay. Napalunok si Vitria, hindi nagtitiwala sa kanyang sariling tinig. Dumating siya sa bahay sa paligid ng tanghalian. Ang sasakyan ni Roman ay wala sa garahe, kakaiba, dahil palagi siyang nasa sabado. Ang kanyang amoy ay nakabitin pa rin sa hangin.
Sa granite counter, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Inabot niya upang patahimikin ang aparato at nagyelo. Sa screen, isang preview ng isang mensahe ng telegrama, Sonia, love, kahapon ay isang hindi paniwala na gabi. Kailan tayo makatakas sa hotel na iyon sa Susdal? Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang mga kamay, tumulo laban sa marmol. Kapag kinuha niya ito, nakakita siya ng higit pang mga abiso. Sonia, maswerte ang iyong walang muwang na asawa ay hindi pa rin pinaghihinalaan ang anuman. Mabuti na tinanggal mo ang tawa na prenuptial na kontrata. Sa katunayan, sinabi ng abogado na ang diskarte sa diborsyo ay pinakamahusay na tinalakay ng personal. Mahigpit na hinawakan ni Vitria ang aparato habang ang mundo ay gumuho sa katahimikan. Ang katawan ni Vitria ay dahang lumubog sa bench. Mula sa isla ng kusina, na parang ang bawat buto ay pinalitan ng tingga. Ang isip, gayunpaman, ay malinaw na kristal, isang nagielo, halos supernatural na kalinawan. Walang mga hiyawan, walang luha. Lamang ang butas na katiyakan na siya ay nabuhay ng nakapiring sa loob ng maraming taon, habang ang telepono ni Roman ay patuloy na nag-vibrate sa counter, na pinagtaksilan siya sa bawat mensahe. Sa pamamagitan ng matatag na mga kamay, ibinalik niya ito sa eksaktong lugar nito, kasama ang screen na nakaharap sa parehong anggulo. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid, tulugan, humiga sa duvet nang hindi ginugulo ang mga takip at ipinikit ang kanyang mga mata. Mag-isip. Ito lang ang magagawa niya. Dumating si Roman sa hapon, euphoric, na may amoy ng isang pabango na hindi kanyang shirt. Paumanhin, mahal, mahaba ang negosyo. Mag-dinner ba tayo? Hindi ako nagugutom. Tumitibok ang ulo. Ang kanyang tinig ay honeyed, ang kanyang mga daliri na tumatakbo sa kanyang buhok na parang isang kilos ng pagmamahal, at hindi ang haplos ng isang estranghero. Pinilit ni Vitria ang kanyang sarili na manatili pa rin, habang ang kanyang balat ay nasusunog sa ilalim ng ugnay na iyon. Pahinga. Magtatrabaho ako sa opisina. Sa hating gabi, ang bahay ay nahulog sa katahimikan. Hinintay niya ang guhit ng ilaw sa ilalim ng pintuan ng opisina upang mawala. Binibilang 30 minuto sa kadiliman, naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso, tulad ng isang relo ng Swiss. Pagkatapos, walang sapin, dumulas siya sa pasilyo. Ang tanggapan ni Roman ay ang kanyang santuaryo. Bahagya siyang pumasok doon, ang mabibigat na kortina ay palaging sarado, ang mesa ay walang bahid, ang lahat ay nasa lugar nito. Tumalikod si Vitria sa lamparan ng mesa at sinimulang on ang lahat sa katumpakan ng isang siruhano. Ang unang oras ay hindi nagbunga, mga kontrata sa restaurant, ordinaryong mga pahayag sa bangko, mayamot na papeles. Panahon na upang sumuko, naisip niya, nang napansin niya na ang ilalim ng file drawer ay mas malalim kaysa sa iba. Isang nakatagong mekanismo. Sa likod ng isang maling panel, isang stack ng mga folder. Ang unang naglalaman ng prenuptial agreement. Iyon ang parehong. Ang isa na nawala sa umaga ng kasal, na nilagdaan lamang ni Roman, ang linya kung saan dapat ang kanyang pirma, walang laman. Bakit panatilihin ito? Ang sagot ay dumating sa susunod na folder, mga pahayag ng account na hindi pa niya nakita. Ang mga havens ng buwis sa Cyprus, mga pag-aari sa Espanya, ay nagbabahagi sa mga kumpanya ng Shell. At, sa wakas, isang paunang alok mula sa isang federal chain. Upang bilhin ang iyong bahagi, Vitria. Isang halaga na may 6 na zero. Napetsahan 1 buwan na ang nakakaraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, na-activate ang tahimik na mode at nagsimulang kumuha ng litrato. Pahina ayon sa pahina. Bilang ayon sa numero. Ang mga daliri ay hindi umiling. Ang init na minsan ay nagpainit sa kanya, ang ilusyon ng bahay, ng pag-ibig, ay nawala, pinalitan ng isang malamig, halos pagkalkula ng matematika. Matapos ibalik ang lahat sa lugar nito, iniwan niya ang opisina ng tahimik habang siya ay pumasok. Sa kama, natulog si Roman sa kanyang likuran, marahan na naglilinis. Maganda. Matagumpay. Isang hindi kilala. Humiga si Vitria sa tabi niya, hinila ang kumot hanggang sa kanyang baba at ipinikit ang kanyang mga mata. Bukas ay magiging isa pang araw. At, sa unahang pagkakataon sa mga taon, mayroon siyang isang plano.
Nang sumunod na gabi, isinara ng restaurant ang mga pintuan nito, nagkalat ang koponan, at si Maxim lamang ang naiwan sa kusina, sinusuri ang mga stock. Ang vitrya ay nanatili sa walang laman na bulwagan, ang kanyang mga mata ay naayos sa perpektong nagtakda ng mga talahanayan. Bukas, ang puwang na iyon ay muling magbigkas ng pagtawa at ang clink ng baso. Viktorovna. Lumitaw si Maxim mula sa kusina, pinatuyo ang kanyang mga kamay sa tela. Bakit ka pa nandito? Iniisip ko. Lumakad siya at umupo sa susunod na upuan. Naamoy ito tulad ng bawang at rosemary. Alam mo kung ano? Tumahimik siya, pinili ang kanyang mga salita. Alam ng lahat dito kung sino ang tunay na chef ng lugar na ito. At hindi siya. Nagkita ang kanilang mga mata. Kung kailangan mo ng anuman, mga dokumento, pahayag, ang koponan ay kasama mo. Nagsasalita ako tulad ng isang matandang kaibigan na nakakita sa lahat. Sa unahang pagkakataon sa mga araw, may nagpainit sa kanyang dibdib. Hindi ako nag-iisa. Salamat, Maxim. Itigil ang kalokohan. Tumayo siya at tinapik ang kanyang ama sa balikat. Umuwi ka na. Bukas ay nagsisimula ulit ang kabaliwan. Ang susunod na 6 na buwan ay isang masusing koreografiya. Sa ibabaw, walang nagbago, ang Roman ay nagniningning sa mga pulong ng boards. Ngumiti si Itoria at tumango. Ngunit ngayon kinuhanan niya ng litrato ang bawat slide ng kanyang mga pagtatanghal, na itala ng audio ang kanyang mga kamangha, manghang pangako sa mga namumuhunan. Ang ideya ng panahong menu ay isang epiphany ng minahan, ipinahayag niya sa isang tanghalian sa negosyo. Siyempre, binigyan ako ni Vicka ng napakahalagang tulong sa pagpapatupad. Napakahalaga ng tulong. Gumawa si Vitria ng isa pang record sa ilalim ng mesa. Lumago ang kanyang galeri ng katibayan. Sa mga hapunan sa pamilya, ang kapatid ni Roman na si Rita ay hindi napapagod na purihin ang ihenyo ng negosyante ng kanyang kapatid. Maswerte kang magpakasal sa isang visionary, Anya, na tinutulungan ang kanyang sarili sa isang salad. Hindi lahat ay may pagkakataon na makasama sa isang napakatalino na pag-iisip. Ngumiti si Vitria, nagpasalamat sa kanya. Ang mask ng nagpapasalamat na asawa ay hindi nagkakamali. Ito ay sa isang komperensya sa industriya na nakilala niya si Elizaveta Sergeyevna, isang mamumuhunan na may 2 dekada ng karanasan sa gastronomy. Pilak na buhok, maingat na kagandahan, matalim na hitsura. Matapos ang isang talakayan sa panel, nagpalitan sila ng mga salita sa kape. Ang kanyang diskarte sa mga panahong pag-update ay nagpapahiwatig ng isang bihirang konsepto na kapanahunan, sabi ni Elizaveta. At ang ideya ng mga alak na naaayon sa bawat ulam iyon ang sikolohiya na inilalapat sa panlasa. Halos ibinaba ni Vitria ang tasa. May nakakita. May nakakaintindi. Sinimulan nila ang pagpupulong buwanang parang para sa ipagsusuri sa merkado. Napag-usapan ni Elizaveta ang tungkol sa mga uso, tagumpay ng mga plano. Sa ikatlong pagpupulong, direkta ang namumuhunan, mayroon kang isip ng isang tunay na may-ari ng restaurant. Kung isang araw ay magpasya kang lumipad ng mag-isa, hanapin mo ako. Malulutas namin ang financing. Itinago ni Vitria ang card sa isang lihim na kompartimento sa kanyang pitaka. Kung sakali. Samantala, isang tahimik na revolusyon ang bumubuo sa likod ng mga eksena sa restaurant. Sinimulan ni Maxim na isulat sa isang notebook sa tuwing ipinakita ng Roman ang kamangmangan sa pagluluto. Natalia, ang sommelier, na itala ang kanyang walang katotohanan na pag-angkin tungkol sa alak. Ang mga naghihintay ay minarkahan ang imposible na mga pangako na ginawa niya sa mga customer nang hindi kumonsulta sa kawani. Kami ay nagdodokumento ng lahat, sinabi ni Maxim, na nagpapakita ng buong pahina. Mga petsa, oras, mga saksi. Tulad ng isang pamamaraan ng pulisya, tungkol lamang sa pagkain. Ang Vitria ay nagdahon sa mga tala. Hindi maikakaila ang larawan, ang taong nagbebenta ng kanyang sarili bilang isang henyo ng gastronomic ay hindi alam kung paano makilala ang kumin mula sa basil. Kasabay nito, nakilala niya si Andrei Borisovich, ang abogado na hinirang ng kanyang ama, isang tao na may kulay abo na buhok, maikling talumpati at isang paraan ng paglalaro ng chess. Nagrehistro kami ng mga tatak. Lahat. Pangalan, logo, slogan. Ngunit ang restaurant ay nasa pareho ng iyong mga pangalan.
Ang intelektuwal na pag-aari ay isa pang kwento. Sasagalan namin ang iyong mga recipe, pamamaraan, pamantayan sa serbisyo. Lahat ng iyong kaalaman. Nagtrabaho sila sa gabi, kung minsan sa kanilang tanggapan, kung minsan sa bahay, sa mga araw na naglakbay si Roman para sa trabaho. Noong tagsibol, ang Vitria ay may isang folder na may mga tala sa NP, mga kasunduan sa lisensya, at mga minuto ng paglilipat ng mga karapatan. Ngayon ay hindi niya magagamit ang alinman sa pangalan o ang disenyo nang wala ang iyong pahintulot, bod ni Andre. Ito ay legal na nililinaw ang tanong ng may akda. Sa pagtatapos ng panahon, dumating ang isang kakaibang paanyaya. Isang sobre ng cream, walang address ng pagbabalik, na may isang card sa loob, Sabado, 8, bahay ng ating bansa. Walang tinukoy na dahilan. Ilang beses itong binasa ng Vitria. Ang roman ay hindi kusang uri, ang bawat hakbang ay kinakalkula. May set up. Noong Sabado, pumili siya ng isang bagong damit, matikas at malubha. Sinuri niya ang kanyang ngiti sa salamin. Maging handa sa anumang bagay. Tinanggap siya ng bahay ng bansa ng mga ilaw at musika. Isang dosenang mga kotse sa paradahan. Nakilala niya ang mga sasakyan ng mga kaibigan ni Roman, mga kasama, kahit na ang lahat ng kanyang mga account sa korporasyon, ang mismong mga ginamit niya upang tustusan ang mga hapunan kasama si Sonia at maagang mga regalo sa tag-init ay nagyelo sa utos ng korte. Na ang 65% ng mga pagbabahagi ng kumpanya na itinuturing niyang hindi mapag-aalinlangan ay nasa proseso na mailipat sa kanyang pangalan. Salamat sa sugnay 7.3 ng prenuptial na kontrata na siya mismo ay iginiit kasama ang mga taon na ang nakalilipas. Na ang abiso mula sa federal na kita. Tungkol sa pagbabago sa pagpaparehistro ng kumpanya ay darating sa kanyang email bago ang tanghalian, ang pagbubuklod ng kanyang kapalaran bilang isang shareholder ng Minoria. Naisip niya ang kanyang mukha nang matanggap niya ang tawag mula sa manager ng bangko. Ang kanyang tinig ay makapal na may mga profesional na paghingi ng tawad. Ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo, Yeromanov. Ngunit sa pamamagitan ng utos ng korte. Naisip niya ang eksena sa tanggapan ng mga abogado, kung saan siya ay binabati ng mga panahunan ng ngiti at makapal na mga folder sa mesa. Bawat pahina ng isang kirurhiko na stroke. Ang bawat talata ay isang kutsilyo na pinatalas niya ang kanyang sarili at ngayon ay nakita ang laban sa kanya. Ang parehong mga dokumento na nilagdaan niya ng may pagmamataas, sertipikado na ang Vitria, ay hindi kailanman maglakas, loob na gamitin ang mga ito. Ang parehong mga kontrata na sinuri niya kay Sonia sa kanyang tagiliran, na natatawa kung paano nawala ang emosyonal na kababaihan sa mga diborsyo. Ang telepono ay nag-vibrate muli. Sa oras na ito ay isang mensahe mula kay Andriy Borsovich, tuyo at mahusay bilang ulat ng militar, na kumpleto ang unang yugto. Tinawag niya lamang ang opisina. Gusto mo bang sagutin ko ang susunod? Type ni Vitria ang sagot ng walang pag-aatubili, hindi. Hayaan siyang pawis ng kaunti. Tumayo siya, pumunta sa bintana at pinanood ang ulan na pumalo sa pain. Gray Moscow, walang malasakit sa mga drama ng tao. Sa pagmuni, nakita niya ang kanyang sariling mukha, si Com Oligarch, hindi ang kanyang ipinagkanulo na asawa. Ang mga labi ay nagpinta ng madilim na pula, ang buhok na nakatali sa katumpakan, ang mga daliri na hindi umiling kapag hawak ang tasa. Inaasahan ni Roman ang luha. Inaasahan ni Roman siyang malunod sa tiyampag at kahihiyan. Sa halip, makakahanap siya ng isang kalaban na nilalaro ng parehong playbook, tulad ng ginawa niya, walang awa, walang prinsipyo, sa bawat galaw na kinakalkula upang maximize ang pinsala. Tumunog ang cellphone. Hindi kilalang numero. Sumagot siya ng isang kihelo. Neutral, halos nababato. Vika. Ang tinig ni Roman ay tumunog na natakot, na parang mahirap lumabas ang mga salita. Anong ginagawa mo? Pagwawasto ng isang madiskarteng error, sumagot siya, walang tigil na pag-aali sa isang dossier sa mesa. Palagi mong sinabi na hinahangaan mo ang mga kababaihan na hindi hinayaan na manipulahin ang kanilang sarili. Mabuti na. Ito ay illegal. Hindi mo kaya. Nagambala siya, marahan. Ang buong proseso ay suportado ng mga sugnay na iyong inilarawan ang iyong sarili. O nakalimutan mo ba na ikaw ang nagpilit sa mga salitang iyon na proteksyon ng asset kung sakaling mawala ang pag-aasawa?
Isang kinakalkula na pag-pause. Masarap ang kabalintunaan, hindi ba sa tingin mo? Sa kabilang panig, katahimikan. Halos may larawan niya ang ugat sa kanyang templo na tumitibok, puti ang kanyang knuckles, mula sa sobrang mahigpit na nakabalot sa telepono. Ikinalulungkot mo ito, sa wakas ay nag-spot siya. Ngumiti si Victoria. Hindi ang ngiti ay nag-ensayo sa salamin noong Biyernes, ngunit mas malamig, mas tiyak. Roman, Anya, na parang nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang matigas na bata, pinagsisisihan mo na ito. Hindi mo lang alam. Naghang siya bago siya tumugon. Sa screen, isang bagong abiso, ang na-update na pahayag sa bangko, kasama ang mga unang deposito ng mga nailipat na pagbabahagi. Hinawakan niya ang telepono laban sa kanyang dibdib sandali, ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa ito tagumpay. Ito lamang ang unang paglipat sa isang board kung saan, sa unahang pagkakataon sa mga taon, idinidikta niya ang mga patakaran. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, tumigil ang ulan. Inilagay ni Vitria ang kanyang Amerikana, kinuha ang folder gamit ang mga dokumento at kaliwa. May mga pulong na naka-schedule, mga abogado na magturo, mga kaalyado na mapakilos. At, higit sa lahat, ang isang kumpanya na ibabalik, bato sa pamamagitan ng bato, pagkilos sa pamamagitan ng pagkilos. Hanggang sa ang Empire Roman ay nagtayo na may mga kasinungalingan ay naiwan na walang iba, kundi ang mga durog na pangalan ng kanyang pangalan ay nakaukit dito. Ang kontrata na siya mismo ay nawala 5 taon na ang nakaraan ay bumalik na sa kanyang mga kamay. Bago ang tanghali, ang iba pang mga gulong ng plano ay kumilos. Kinumpirma ng Rospatent ang pagpaparehistro ng mga trademark sa pangalan nito. Ang mga komersyal na lihim ng mga recipe, mga teknikal na sheet at mga pares ng alak, lahat ay formal bilang iyong intelektual na pag-aari. Ang mga kasunduan sa lisensya ay naganap. Ngayon, kahit na ang pangalang Roman ay maaaring magamit ng walang pahintulot. Ang telepono ay sumabog sa isang symphony ng mga tawag. Elizaveta Sergeyevna, ang ginang ng C. Error sa sektor ng gastronomic na may kakayahang mabawasan ang isang mamumuhunan sa isang nanginginig na freshman na may isang solong sulyap. Honey, pagbati. Sumabog sa mga balahibo. Tumawa si Victoria. Sa unahang pagkakataon sa 3 araw. Ang Elegant Revenge ay isa kung saan ang mga kaaway ay hindi lamang nagbabayad para sa kanilang pagtatagumpay, ngunit gawin din ito ng isang ngiti sa kanilang mukha. Sa tanghali, naka-impact ang restaurant. Maging si Petrovich, ang security guard, ay nagpakita sa kanyang araw, at ang batang waiter na si Lera ay tumakbo mula sa manicure na kumakaway sa kanyang mga kuko na dumudulas. Mga kaibigan, tumayo si Vitria sa isang kahon ng alak para makita ng lahat. Mula ngayon, ako ang nag-iisang may-ari ng sirko na ito, iyon ay ang restaurant na ito. Ang applause ay nalunod ang natitira. Pinahid ni Natalia Samele ang kanyang mga mata ng isang baso na buli na napkin. Sumigaw si Petrovich tungkol sa hustisya sa wakas ay tapos na, ngunit walang nakarinig. Kumusta naman si Lera? Kailangan mo pa bang magpanggap na humanga sa henyo ng mga ideya ni E. Peacock? Si Mr. Pavo ay kailangang makahanap ng isa pang perch, ngumiti si Vitria. Nabili ang iyong bahagi. Na-block ang iyong mga account. Ang iyong korona ay nakumpiska. Maaari kang huminga ng malalim at itigil ang pag-uploading ng kanyang mga makabagong ideya, tulad ng paghahatid ng solyanka sa teacups. Sinaksak ni Maxim ang kawali sa counter, kaya matigas na halos ibagsak niya ito. Naaalala ko ito na parang kahapon. Deconstruction ng lutuing Ruso, Anya. Sinabi ko, Roman Igorevich, iyon ay isang maliit na bahagi lamang sa 3 beses ang presyo. At siya, Maxim, hindi mo naiintindihan ang lutuing haute. Makalipas ang 1 oras, ang bayani mismo ang gumawa ng kanyang pasukan. Sumulyap siya sa buong bulwagan kasama ang postura ng isang Roman emperor na sinisiyasat ang kanyang mga pananakop. Ang kurbatang, itinaas tulad ng isang watawat sa parada, ang mga sapatos, kaya pinakintab na maaari nilang bulag ka. Maxim, suriin ang karne at ibigay ito sa Vitria. Nasa opisina ako. Itinuwid ng chef ang kanyang taas na 6 na talampakan, tumawid sa kanyang mga braso tulad ng isang sumo wrestler bago ang isang away. Tama iyon, Roman Igorevich.
Una, ang karne ay nasuri na habang natutulog ka pa rin ng isang unan sa iyong mga bisig. Pangalawa, wala ka ng opisina dito. Maliban kung nais mo ang pantry, ngunit hinihintay ka ni Petrovich. Ang mukha ni Roman ay dumaan sa bawat yugto ng pagtanggi. Nagkidding ka ba? Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay magtatapos sa korte. Mukhang natapos na ito, itinuro ni Maxim sa ikalawang palapag. Sa kaliwa, may bagong pag-sign na may mga gintong titik. Hindi mo ito makaligtaan. Kinalat ng Vitria ang mga dokumento sa talahanayan tulad ng isang croupier deal card. Naglakad si Roman nang hindi kumatok, mga bagong gawi, mga bagong katotohanan. Kailangan nating makipag-usap. Naiintindihan kong nagagalit ka. Umupo ka, Roma. Hindi na kailangan ng isang seremonya. Ang mga upuan ay hindi pa nakumpiska. Bumagsak siya sa sopa, itinapon ang isang paa sa kabilang linya. Ang postura ng isang tao na nahahanap pa rin ang kanilang sarili sa trono, kahit na ang korona ay itinapon sa isang kanal. Sapat sa teatro, Vika. Ang restoran na ito ay anak ko. Ang aking nilikha. Ang iyong nilikha. Binuksan niya ang unang folder. Narito ang iyong paglikha, Sinta. Ang plano ng negosyo na isinulat ko sa 3 buwan, habang kinopya mo ito sa loob ng 3 oras. Tingnan mo ito, kahit na ang aking mga typo na iyong napanatili. Restoran kasama ang ano ang nakakaantig na katapatan. Ngunit ang mga namumuhunan ay akin. Oo. Pangalawang folder. Ang iyong mga namumuhunan, ang aking mga projection, ang aking mga katiyakan. Narito ang transcript ng pulong na iyon. Payagan akong quote, Roman Igorevich, maaari ba nating marinig mula sa iyong asawa? Tila alam niya ang higit pa tungkol sa mga numero. Naaalala mo kung paano ka namula? Mga supplier. Ang mga supplier ay akin. Ang ikatlong folder ay lumipad sa buong mesa. Nagpadala si Maria Safonova. Babala, kung ang pabo na ito ay tumawag sa parmesan hard cheese, nang higit pa, personal na darating siya upang ipaliwanag ang pagkakaiba. Sa pamamagitan ng isang lumiligid na pin. Ang telepono ni Roman ay nag-vibrate tulad ng isang caged na hayop. Tinanggal niya ito mula sa kanyang bulsa, tinitigan ang screen. Kumusta, Sonia? Ano ang ibig sabihin ng aalis ako? Saan Dubai? Ano ang Ahmed? Tinapon ni Vitria ang kanyang tsaa habang nakinig siya sa mga detalye kung paano tumakbo ang kanyang kasintahan kasama ang isang prinsipe ng langis. Huwag maging ganyan, siya ay nag-konsole kapag siya ay nag-hang up. Ang mga kababaihan ay tulad ng mga boss. Nawala ka, darating ang isa pa. Na may air conditioning at katad na upuan. Paralisado si Roman. Maging ang gel sa kanyang buhok ay tila sumuko na nagwawasak sa pagkatalo. Ngunit mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ibinigay ni Vitria ang huling card ng trompeta. Isang sobre ng cream na magkapareho sa paanyaya sa Partidong Infernal. Trabaho. Ano? Trabaho. Ang bagay na iyon kung saan ka dumating sa umaga, gumawa ng isang bagay na kapaki, pakinabang at mabayaran ito. Revolusyonaryong konsepto, alam ko. Nag-aalok ka sa akin ng trabaho sa aking restoran. Sa restoran na ikaw, sa pamamagitan ng hindi sinasadya, naisip mo. Posisyon, Assistant Manager. Chef, Maxim. Mga tungkulin, alamin na makilala ang kumin mula sa deal. Salary. Sabihin nating sapat na para sa tinapay at mantikilya. Walang caviar. Nakakahiya ito. At ang pagkakaroon ng isang paalam na partido na may cake, di ba? Sa wakas libre, paano iyon? Mag-sign ito. Ang pag-upa ay hindi nagbabayad para sa sarili. Nagpunta niya sa Dubai, ang sopas ay nagyelo. O mayroon ka bang plano, Gizi? Siguro dadalhin ka ni Rita. Hinawakan ni Roman ang panulat tulad ng isang kastaway sa isang piraso ng kahoy. Ang lagda ay lumabas na baluktot, ngunit mabilis. Pansin, panloob na promo, inihayag ng Vitria sa pangkalahatang pagpupulong. Maxim, kunin mo na. Ang folder ay lumipad ng diretsyo sa mga nakagulat na kamay ng chef. Ano yun? 5% mula sa restoran. Para sa hindi pagkakagulo sa Roman nang igiit niyang ilagay ang ketchup sa sarsa ng Barnais.
Ngunit hindi ko ito ginawa para sa pera, ginawa ko ito para sa mga prinsipyo. Eksakto kung bakit ka nanalo. Si Natalia ay naging direktor ng inumin. Ngayon ay maaari kang magpadala ng mga idiots na nag-order ng coke at foie gras sa impyerno. Opisyal. Si Petrovich ay na-promote sa pinuno ng seguridad. Upang matiyak na walang playboy ang makakakuha dito muli. At ang batang si Lera ay naging isang katulong na tagapamahala. Ginagawa mo lang ang manicure mo sa katapusan ng linggo, okay? Palagi naming alam kung sino ang tunay na boss, pinunasan ni Maxim ang isang luha. Ngayon ito ay opisyal. At maganda. Makalipas ang isang linggo, sinimulan ni Roman ang kanyang unang paglipa. Ang uniforme ay umaangkop sa kanya tulad ng isang guwantes, kung hindi namin pinansin ang katotohanan na siya ay parang isang penguin sa isang beach. Mabuti, newbie, walang humpay si Maxim. Nagsimula kami sa mga pangunahing kaalaman. Tinidor sa kaliwa, kutsilyo sa kanan. Hindi sa iba pang paraan sa paligid. Sinulat mo ba ito? Mahusay. Sa pagtatapos ng taon, baka makarating tayo sa mga napkin. Ang unang customer na nakilala sa kanya ay halos bumagsak sa kanyang baso. Roman Igorevich. Ikaw? At sino pa ito? Inayos ng dating pangitain ang cutlery na may dignidad. Inihayag ko ang negosyo mula sa ground up. Tumango ang lalaki, mabilis na sumisid sa menu. Sa pagtatapos ng linggo, natutunan ni Roman. Huwag malito ang mga tinidor ng isda na may mga tinidor ng karne. Huwag magnakaw ng merienda mula sa mga plato ng mga customer. At pinaka-mahalaga. Na ang taglagas ay maaaring mahaba, ngunit ang ilalim ay palaging dumating. Hindi nagsasabi sa iyong pananaw sa mundo sa lahat na handang makinig. Pag-unlad, iniulat ni Maxim sa telepono na may pagmamalaki na nagbibigay, katwiran lamang sa pagsasanay. Kahapon, binuksan mo ng tama ang isang bote ng alak. Bueno, sinubukan muna niyang hilahin ang tapunan gamit ang kanyang mga ngipin, ngunit ipinakilala namin na upang mag-post-traumatic stress, ipinaliwanag niya na parang ang pagpapakumbaba ay isang accessory na maaari niyang tanggalin at ilagay. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang balita, isang nominasyon para sa TOEIC Award para sa Sustainable Development. Ang liham ay nabanggit ang programa na nilikha ni Victoria Volkova, may-ari ng restoran. Sa seremonya na kinuha niya si Maxim. Magsusuot ba ako ng isang tuksedo? Tanong niya, naisip na ang ningning ng mga lampara. At si Natalia, na may parehong kaguluhan tulad ng isang tao na natuklasan ang isang bagong filter, maaari ba akong kumuha ng selfie stick? Samantala, sa likod ng mga eksena. Ang restaurant, natutunan ni Roman ang sining ng flambe sa ilalim ng maingat na mata ng sauce chef. Huwag matakot ang apoy, sigaw ng lalaki na parang pinag-uusapan ang tungkol sa isang aso na aso. Siya ang iyong kaalyado. Madali para sa iyo na sabihin, ungol ni Roman na tumalikod sa apoy. Ang iyong kilay ay hindi lapis. Sa partido, itinaas ni Elizaveta Sergeyevna ang kanyang baso sa hustisya, na, bagaman kung minsan ay dumating ito sa kakaibang packaging, palaging dumating. At si Maxim, na may dagdag na baso, nagsalita, natitisod sa kanyang mga salita, ang ilang mga peacock ay sa wakas natutunan na maging manok iyon ay upang maglatag ng mga itlog. Upang magdala ng mga resulta. Tumawa ang madla dahil naintindihan ng lahat. Kahit na ang mga ayaw. Sa opisina, pagkatapos ng seremonya, sinuri ni Victoria ang mga security camera. Sa screen, ang Roman Robert baso na may halos relihiyosong dedikasyon, habang naitama ni Natalia ang kanyang mga paggalaw, hindi. Sa mga bilog. Hindi iyon pag-aangat ng timbang, Roman Igorevich. Ngumiti si Victoria. Ang paghihiganti, pagkatapos ng lahat, ay isang ulam na pinakamahusay na nagsilbi malamig, ngunit, kapag napapanahong mabuti, maaari itong dumating na may isang ugnay ng paminta at isang garnish ng patula na katarungan. Nag-vibrate ang cellphone. Isang larawan mula sa seremonya, ang tunay na koponan ng restaurant, United, na maihigit sa 1,000 gusto. Umupo siya sa kanyang upuan, sumasalamin. Alam mo ba ang lihim sa isang mahusay na komedya? Iyon, sa huli, ang mabuting panalo sa kasamaan. At ang kasamaan ay natututo na magkakaiba sa pagitan ng isang tinidor ng mga talaba at isang tinidor ng mga snails. Bumaba doon,
Kabilang sa mga kaldero at bote, natuklasan ni Roman ang isa pang pangunahing katotohanan. Ang isang kabanalan ay hindi lamang isang puting alak, at ang isang chablis ay hindi lamang maasim na lasa na gusto niya sa unang buwan. Mula sa simula. Palaging mula sa simula,